bigyan natin ang special number and then Brother Yuri will preach that. Happy New Year po sa ating lahat. Inaawit po ba tayo?
endurance. At sa school na ito, tatalakayin po, nabigay po sa aking topic ng ating pastor ay tungkol po sa faithfulness. Sa una po ay parang ginachallenge ko po yung mga ideas ko tungkol sa mga pwedeng talakayin namin kasi napakalawak po ng saklaw ng faithfulness. Pwede natin pagmasdan ng mga dating naging mga tao sa Bible na naging faithful, katulad naman sa heroes of faith. Pwede naman yung mga ibang mga Bible characters na naging matapat sa ating Panginoon. Pero nakita ko nung last week, biglang naging iba yung aking pinakita ng ating Panginoon. At pinakita sa akin na ang pinakamagandang pwedeng tularan natin ay ang ating Panginoon. Kaya kasi tutuksan ng ating mga Bible sa Lamentations. Lamentations chapter 3. Dahil isang taon na naman po ang binigay ng ating Panginoon at itinawid tayo sa bawat problema na ating nadaanan ay naway ito pong maging prayer natin this year 2026. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Ako na po ang magbabasa. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po Lord sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Sa bawat isa na narito po Lord sa aming bahay panagbahan para makapanalangin at makapakinig yung salita. Naway tulungan niyo po Lord ako sa aking paghahalahad po Lord ng inyong mensahe po Lord. Ikubli niyo po Lord ako sa inyong likuran na sa gayon ay ang inyong imahe po Lord ang makita po Lord sa akin po Lord, ang inyong mensahe po Lord ang magpakita po sa kanila po Lord. Tulungan niyo po Lord ako at naway maging gagawin po namin sa buong maghapon po Lord maging kaluwalhatian namin po sa inyo. Tataas po namin panalangin ito sa Pangalan ni Jesus. Amen. Sinakabahan na ako. Kanina di ako kinakabahan. Ayan po. Ang pinangalanan ko po ang message ko po na ito is the least we can do. Yan, kasi hindi naman natin talaga ma-outgive ang Panginoon in terms of faithfulness niya sa atin. Kasi tulad nga ng dito sa text natin, sa Lamentation, ito po ay, background lang po sa Lamentation, ito po ay ang hinaing po ni Jeremiah at cry ni Jeremiah sa kanyang journey sa Panginoon. Ito po yung mga, dito niya po yung binuhos, yung kanyang mga naging problema, naging paglilingkod niya sa Panginoon. And here sa chapter 3 ng Lamentation is parang dito niya inalala yung kabutihan ng Panginoon despite ng kanyang naging struggle sa paglilingkod niya. And dito is pinakita ni Jeremiah na dahil sa mercies ng Panginoon ay siya ang nagtawid sa atin sa bawat problema. Kaya as a quick introduction is God syempre New Year ngayon, lagi tayo masaya tuwing New Year kasi bagong taon ang binigay sa atin, isang taon na puro pagsubok is natapos natin. Pero ngayon New Year, alam naman natin na hindi naman natatapos yung pagsubok natin, hindi naman natatapos yung journey natin. Pero dito is remembering God's faithfulness sa ating buhay. Ngayong New Year ay maging paalala na yung faithfulness sa ating Panginoon, ano ba yung nabibigay natin na kapalit? Kasi isipin natin sa 365 days na binigay ng Panginoon sa isang taon, lagi niya tayo sinasamahan, pero yung 52 Sundays, hindi natin magawa. Tapos half day. May prayer meeting pa. Di ba minsan, ang dami natin kakulangan sa Panginoon, pero ang Panginoon natin ay, despite of our unworthiness, ay patuloy pa rin nagbibigay ng katapatan sa atin, nagbibigay ng blessings sa atin. Kaya,
pinakita sa akin ng Panginoon na God is faithful in times of struggle. Yan. Amen. God is faithful in times of struggle. Sabi nga po sa Hebrews 13 verse 5, yan, buksan po natin. Hebrews 13 verse 5. Hebrews 13 verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as he hath, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Yan. Kaya nga po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi isang taon na naman tayong binabayan eh. Despite of our, di natin katapatan, di natin, hindi tayo parapat-apat na pwede namang iwan na lang tayo ng Panginoon, pabayaan na lang tayo, pero araw-araw niya, may panibagong mercy na pinabigay ang ating Panginoon. Kaya, despite of our struggles, isipin natin na isang taon na puno ng problema, pero nandito tayo sa simbahan, nakakapag-pray, nakakapagpapuri sa Panginoon, is truly God is faithful in times of struggle. Amen. Katulad nga po ni Paul, dun sa yung nandun siya sa lugar, wait lang po, hanapin ko lang yung text. Si Paul, nakaranas siya ng maraming persecutions. Madami tayo pwedeng i-quote na Bible characters na pwedeng, madaming persecutions. Pero, tignan natin si Paul. Tignan po natin sa 1 Peter. Hebrews pala po. Hebrews 13 verse 8. Ay, yan, wala na. Pero, natatandaan, hindi ko pala nanood. Pero nakita ko po yun sa, dito sa ay, madami pinagdaanan si Apostle Paul na persecutions, pero truly ang Panginoon ang nagagabay sa kanya. Madami pa pong Bible characters katulad ni Job, katulad ni Abraham, na dumaan ng madaming ng persecutions, pero truly God is faithful in times of struggle. Another po is God is faithful in His promises. God is faithful in His promises, katulad po nung nangako po siya kay Abraham ng isang anak na si Isaac. Yan. Ito po ay truly na minsan kasi ang mga plano ng Panginoon sa ating buhay ay hindi natin malalaman na ito pala yung plano ng ating buhay na parang imposible itong mangyari kasi ganito tayo, ganyan. Pero ang kailangan natin ay hindi tayo tumingin sa ating sarili, tumingin tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Katulad po ng dito sa storya ni Abraham, ay nangako ang ating Panginoon kay Abraham at kay Sarah ng isang anak na pero ang kanilang condition ay matanda na sila. Yan, matanda na sila. And kung sa tingin ng tao ay imposible na, syempre matanda na magkakaanak, pero ang plano ng Panginoon ay tutuparin niya kahit anong mangyari. Kasi ang ating Panginoon, God is faithful in His promises. At gumawa sila, Abraham, gumawa ng paraan para sa tingin nila na doon matutupad yung pangako ng Panginoon sa kanila, yung ginamit nila yung handmaid ni Sarah, si Hagar, na para ma-bear ang son na si Ishmael. Pero ang Panginoon ay may sariling plano na si Isaac ang ibibigay nila. Kaya despite ng matahabang panahon, ay ang Panginoon ay faithful sa kanila despite sa kanilang pagkukulang, sa kanilang mga pagkukulang sa ating Panginoon. At isa pa pong maging example natin na God is faithful in His promises is ang Israel nung papunta sila sa Promised Land. Yan. Ang pangako ng Panginoon sa Israel noong panahon ni Moses ay i-deliver nila
ang Israel papuntang Promised Land kasi dineliver ng Panginoon si ang Israel sa kamay ng Egypt noong unang panahon. Then, tama, dineliver ng Panginoon through the plagues. Pinalaya sila ni Pharaoh sa lugar ng Egypt. Then, ang Panginoon, habang naglalakbay sila, ang naging problema ng Israel ay sensya na po, yan. Ang naging problema ng Israel ay yung ang kanilang puso, nagkaroon sila ng murmurings and complainings na nagdulot para pahabain ng Panginoon yung naging promise niya. Pero, pwede naman ng Panginoon na lang ay puro kayo reklamo. Patayin ko kaya kayo dun sa lugar ng wilderness. Diba? Pwede naman gawin ng Panginoon yun eh. Pero naging matapat ng Panginoon, habang naglalakbay sila, bagamat matagal, mas nagreklamo sila, mas tumagal yung paglalakbay nila, pero tinupad ng Panginoon yung promise niya. Pero hindi nakita lang nila afar off, at yung next generation na yung nakatawid doon sa promised land. Kaya dito may kita talaga natin na God is faithful in His promises. Next po is God is faithful in forgiving our sins. Ayan, this 2026, alam naman natin na tayo nasa laman pa. But hindi naman natin sisisi na minsan nagkakasala tayo sa Panginoon, pero ang Panginoon ay tunay na matapat. Tingnan po natin sa 1 John 1:9. Ayan. 1 John 1:9. Ayan. 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and to cleanse us from all our unrighteousness. Yan, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na hindi tayo binigyan ng standard na pag Kristiyano ka, hindi ka na pwedeng magkasala. Kasi kung pinagyan tayo ng siguro wala na natira sa atin dito. Kasi alam naman natin na tayo nasa laman pa at wrong tayo na magkasala. Pero ang Panginoon is faithful and just to forgive our sins and iniquities. Basta lumapit tayo sa Panginoon. This 2026 ay sobrang mapagpala ng ating Panginoon sa ating simbahan kasi ang daming ginawa, nagkaroon tayo ng aircon, madami tayo ng pero kahit naman ang simbahan natin hindi perfect, madami nagkakasala, pero ang Panginoon is faithful and just to forgive our sins. Ngayon po is, ang tanong ko po sa lahat is, to all the things God has done to us this year, yung faithfulness niya toward us, ano ba yung nababalik natin sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay? Naway, hindi lang tayo na umaasa sa Panginoon na matapat naman ang Diyos, pwede ko itong gawin. Naway, hindi natin maging mindset na matapat ang Diyos, okay lang ako magkasala. Matapat ang Diyos, bibigay niya ito sa akin balang araw. Naway, may i-give tayo sa Panginoon. May bigay tayo sa Panginoon bilang pagtanaw ng utang na loob. Kasi sabi nga ni Brother Renson kanina, naway, ang love of God yung nagligtas sa atin. Naway, yung faithfulness niya din is mag-give natin sa Kanya. Kasi buong taon, isipin nyo, every year, nagiging matapat at binubuhay tayo ng Panginoon. Ano ba yung nababalik natin sa Panginoon? And una kong nakita dito is, naway, ibalik natin through loving God. Yan, love God. Kasi, love is, napakadaling sabihin ng salitang love. Pero, napakahirap iparamdam yung salitang love. Kasi, minsan, di ba may mga, sa mundo, may tinatawag tayong love languages. Yan. May tinatawag tayong love languages. And every love languages comes with an action. Yan. Kasi hindi mo mapaparamdam yung love kung wala kang ginagawa. Well, hindi mo mapaparamdam yung pagmamahal mo kung nakatayo ka lang. Pwede ko sabihin na mahal ko si ganyan. Pero wala naman akong ginagawa. Walang nangyayari sa love na yon. It's just a word. Pero ang love supposed to be felt. Yeah. Kaya, how can we show our love to God is through obeying His word. Yeah. John 14 verse 15 po. John 14 verse 15.
if you love me, keep my commandments. Yan, ang salita ng Panginoon is tunay na dapat nating sundin kung tayo ay nagmamahal sa Kanya. Kasi hindi natin mapaparamdam yung pagmamahal natin sa Panginoon kung wala tayong ginagawa. Dapat may gawin tayo para maparamdam natin sa Panginoon na mahal natin siya. Madaming utos ang Panginoon sa salita niya, pero minsan tayo yung walang ginagawa na questionable para sa atin na magpakita yung pagmamahal natin sa Panginoon kung wala tayong ginagawa. And next na dapat showing our love to God is through giving cheerfully. Yeah, through giving cheerfully. Madaming ang giving naman tungkol sa Panginoon is about giving back. Kasi lahat naman ng nasa atin ay bigay ng Panginoon, ang ating oras, ang ating mga salapi, ang ating mga talents ay bigay yan ng Panginoon. At suppose na pag binigyan tayo ng mga ganito ng Panginoon, is suppose na magbibigay din tayo sa ating Panginoon. Kasi hawak ng Panginoon ang lahat. Kung ang Panginoon is hindi faithful, binawi niya na lahat. Binawi niya yung talents niyo, salapi niyo, at ang verse pa, bawiin niya yung time niyo. Naway, this 2026 maging paalala na to show our love to God, naway, mag-give tayo cheerfully. Hindi lang mag-give na, para mapakita mo sige, magbibigay na ako. Lagi natin tatandaan yung word na cheerfully. Kasi, pag yung giving naman is, lahat naman nakapagbibigay. Pero iba yung giving cheerfully. Kasi, lagi nga tayo kung nag-offertory, nag-verse tayo ng 2 Peter 9 verse 7 na naway hindi lamang to na parang, offertory nag-verse. Naway lagi natin iisipin yung mga salita ng verse na yun na kasi yung verse na yun yung paalala sa atin na hindi lang dapat tayo nagbibigay tayo cheerfully. Sa gayon maging acceptable tayo sa yung binibigay natin kasi aano naman ng Panginoon mas siya nga nagbigay nun. Gusto ng Panginoon yung puso natin katulad nga nung widow, mas binigyan ng honor ng Panginoon yung widow na nagbigay ng 2 mites kesa dun sa mga Pharisees na nagbigay ng malalaki. Kasi hindi naman nagmamatter yung laki ng binibigay natin. Yung nagmamatter yung puso natin na nagbibigay cheerfully, nagbibigay ng may puso sa Panginoon. Amen. At number 2 po na para mag-give back natin yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay is, next is stand for God. Stand for God. Ano ba ibig sabihin ng stand? What I mean by standing is be firm sa salita ng Panginoon. Kasi minsan sa given na bilang Kristiyano, dati tayo nagsisimba, at most importantly, may mga araw na nasa sanlibutan tayo. At we need to stand for God kasi we need to study God's Word kasi may mga taong nakakakita. Yun nga kanina, sabi ng ating na hindi natin dadala yung isang kaluluwa kung tayo mismo, hindi natin ina-apply yung tinuturo natin. Naway, itong stand for God, hindi lang basta aralin natin yung salita, hindi lang tayo tumayo at harapin yung mga kaluluwa na pag-share ng gospel. Naway, maging firm tayo at solido sa pag-aaral ng salita. At next is, tayong mag-compromise. Minsan kasi, yung compromise yan, especially sa, madami kasing ibig sabihin ng compromise. Compromise meeting the middle, yan. Meeting in the middle. Kunwari, commute. Magtagpo na lang tayo dito para isang punta na doon. Ganun ang compromise. And minsan, nagagawa natin yun sa ating Christian life na minsan, sige, nagsisimba naman ako ng linggo, di na ako magsisimba ng prayer meeting. Minsan kasi ginagawa natin yun na, nagsimba na ako ng linggo, di na magsisimba ng prayer meeting. Nagsisimba ako ng linggo, di na ako mag-soul meeting. Naway, hindi natin to maging mindset this 2026. Naway,
bilang Kristiyano na hindi tayo mag-compromise sa ating faith, na hindi lang tayo mag-compromise na, kasi minsan na-compromise na kita natin na yung salita ng Panginoon, hinahalo natin sa kamunduhan. Pero minsan, yung compromise ay hinahalo natin sa mismong faith natin na nagsisimba ko. Di ka na gumawa ng ibang ministry na utos ng mismo ng Panginoon. Katulad ng soul winning. Minsan ang dami-dami natin tuwing Sunday. Pero pag soul winning, sobra kaunti. Minsan, ang hirap mag-soul winning pagkakaunti. Literal po. Minsan is, this 2026 mas dumami tayo sa soul winning kasi ito yung utos talaga ng Panginoon para mapakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon kasi sobrang buti ng ating Panginoon this 2026. Naway, this 2025, this 2026, mas dumami tayo sa soul winning. Hindi ko naman sinasabi na may trabaho kayo para na hindi naman sinasabi na ilaglag niyo yung trabaho niyo para makapag-soul winning. Sinasabi ko lang is, ito yung utos ng Panginoon. At kung mahal natin ng Panginoon, we need to learn to sacrifice our time. Kasi, bagamat ay, minsan naasa natin sa bawat isa, hindi na ako magsa-soul winning kasi may mga kapatid naman na nagsa-soul winning. Kailangan natin mag-soul winning kasi utos ng Panginoon. It's our accountability na dapat natin gawin para sa ating Panginoon. Kaya, showing our love to God is we need to stand for God. And lastly po is, it's showing our love to God is we need to continue our walk with God. Now, in this 2026 ay mas magpatuloy tayo sa Panginoon na madami na tayong taon na nadaanan, madami na tayong napagdaan ng problema. Now, in this 2026, mag-continue tayo sa paglalakad kasama ang Panginoon. At under this, we need to continue to search the Scripture. Yan, kasi ito yung magiging sandata natin sa sanlibutan. Kaya minsan, is nakahatak tayo ng sanlibutan. Kaya nga may sinabi ang ating Brother Renzo na unwavering, minsan madali tayong mahatak. At one reason doon is kasi hindi tayo founded by the Word of God. Hindi tayo nakahawak sa salita ng Panginoon. Kaya, in continuing our walk with God, we need to continue searching the Scripture. We need this kasi ito yung guide natin, our base na ating basehan sa paglilingkod sa Panginoon kung paano tayo lumakad sa magulong mundo. And next is, continue our walk with God by creating relationship through prayer. Yan. Another Bible character po is si Daniel na sobrang firm in his prayers. Buksan po natin sa Daniel chapter 6 verse 10. We all know naman ang story ni Daniel na very familiar sa bawat isa, siyempre sa mga bata kasi ito yung tinuturo. And here's the verse 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Naway, maging katulad tayo ni Daniel na kahit may banta siya na babato siya sa lion's den pag nanalangin siya kasi may mga taong against sa kanya is naway, mag-create tayo ng relationship with God through our prayer. Kasi, ano niyo po ang kahalagahan ng prayer? Ito po yung parang connection natin sa Panginoon. Ito yung time natin para kausapin ng Panginoon. Kaya, without this, is hindi tayo makakagawa ng relationship. At alam niyo po ba yung ginawa ng Panginoon kay Daniel? Ang God delivered Daniel against the mouth of the lion. Yes. Dahil faithful siya sa pananalangin sa Panginoon is ang Panginoon ang gumagawa ng way para protektahan si Daniel sa kahit anong gagawin niya. Naway, bilang mga Kristiyano, this 2026, mas magtumibay tayo sa ating relationship sa ating Panginoon through prayer. Kasi minsan, ito yung mga kadalasan nakakalimutan na natin eh. Kasi minsan, busy tayo sa mga ministry natin. Tapos minsan, ito yung nakakalimutan natin kasi ito yung una-una natin dapat gagawin. Pero dahil busy tayo sa mga ministry natin, ito yung mga nakakalimutan, yung pagbabasa ng Bible, pag-pray. Naway, this 2026, maging
firm tayo sa pananalangin sa Panginoon, mag-create tayo ng relationship sa Kanya. Kasi ito yung magiging daan para mag-grow tayo sa Kanya. And next is, continue to serve Him. Yan. And continuing our walk with God, naway mag-continue tayo manampalataya sa Panginoon, mag-worship sa Kanya. Hindi lang kasi as we can see na as nagiging comfortable tayo sa nagiging lagay natin dito sa ating church na meron ng aircon, ayos na yung mga facilities natin, naway hindi tayo mag-rely sa pag-serve natin sa Panginoon. Anything na binigay sa atin ng Panginoon, basta may desire ka na mag-serve sa Kanya, is hindi magiging kawalan. Na kahit, ito lang kasi yung kakayahan ko, kahit yan lang yung kakayahan mo is gagawin, kung may puso ka talaga mag-serve sa Panginoon, is gagamitin niya yan para sa kalwalatian niya. Kasi minsan, nagsiself-pity tayo na, ay, si kapatid na ganito, ang daming talents, kaya nakakapaglingkod siya. Ito lang kasi talent ko, nakakahiya naman. Kaya ay, bigay ko na lang sa kanila. Naway hindi tayo mag-self-pity sa ating sarili na this 2026 mag-serve pa tayo kahit anong ibigay sa atin ng Panginoon kasi mas madaming ang accountability, mas madaming binibigay sa Panginoon kasi yun yung gagawin niya katulad sa parable of the talents is naging accountability ng bawat isa yung binigay na talent sa kanila. Kaya kung binigay sa atin, naway mas maging faithful tayo sa paggamit ng bawat talents natin, ang bawat igabong natin, naway mas continue tayo mag-serve para sa Panginoon through these talents. Naway, this 2026 ay mas maging lang tayo kasi minsan ang simbahan natin, nakikita naman natin nag-grow physically kasi lalaki yung facilities natin. Pero naway, ang growing natin inwardly kasi madami pa tayong upuan na madaming pupunan naway dahil yung madaming upuan na pupunan naway mas mag-work pa tayo na may mga umupo dyan kasi hindi lang naman yan upuan na para pantay lang, ganon. Kasi kailangan may umupo dyan kasi paano pa tayo gagawa ng mas malaking church building kung eto nga lang hindi na natin mapuno. Kasi kailangan natin this 2026 mas maging mag-work pa tayo sa para mas mapunan yung bawat upuan na meron dito sa ating Naway, as we conclude this message, ay naway yung mga looking back sa kabutihan ng ating Panginoon this 2025 is bawat aspeto ng ating buhay, mababa man, o madaming problema o madaming blessings, naway, hindi lagi natin makita yung Panginoon dun sa kung nasa ang estado tayo. Kasi lagi by God's mercy at God's faithfulness, lagi tayong nilalagay tayo sa posisyon yun. Kaya naway check natin yung puso natin kung ano ba yung nabibigay natin bilang para bang mag-give back man lang tayo sa kabutihan ng Panginoon at sa faithfulness ng Panginoon. Naway, through this na binigay ko yung loving God, standing for God, and continuing our walk with God. Naway, this 2026, kahit yung mga actions na to is mapakita natin yung love natin para sa Panginoon. Naway, mag-give back natin yung faithfulness niya sa atin. Naway, yung salita ng Panginoon, yung makita sa atin bilang simbahan. Kasi minsan, yung ating simbahan, nakatindig, nakikita niyang madami yung sisimba. Naway, ang bawat isa maging kabahagi ng maging kabahagi ng buong ginagawa ng simbahan. Kasi hindi lang naman tayo naging simbahan para magparang. Ginagawa natin ito para mag-worship para sa Panginoon. Kaya dapat bawat isa ay kabahagi ng banal na gawain ng Panginoon. Na may this 2026 balik natin ang faithfulness ng ating Panginoon sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po Lord sa salitang binahayag niyo po Lord sa oras na ito. Tulungan niyo po Lord bawat isa na magpasalamat po Lord, mag-look back sa kabutihan niyo po Lord at faithfulness sa aming buhay po Lord na i-give back po Lord ang inyong faithfulness po Lord through serving you po Lord na ang bawat isa po Lord maging kabahagi ng inyong banal na gawain po Lord dito sa Talisay.
nang sa gayon po Lord ay mag-give back po Lord ang kabutihan niyo po Lord. Nagpapasalamat po Lord kami sa inyong paggabay po Lord sa amin. Despite of our unworthiness po Lord sa inyong unworthiness po namin ay nananatili po kayong matapat po Lord sa aming buhay. Naway tulungan niyo po Lord kami na mag-give back ang inyong faithfulness sa inyo po Lord. Salamat po ang aming samat na langit. Tataas po namin sa inyo sa Pangalan ni Jesus. Amen. Brother Yuri. So yun, yung isang metro natin gamitin natin. So, salamat po. Tunay na ang Diyos ko ang matapat. At para masoblihan natin yung katapatan ng Diyos, mahalin natin ang Diyos. Nautos ko ng ating Panginoon to love Him with all our heart, with all our soul, and with all our